Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at muli purihin ang ating Panginoon dahil tayo pinagpinipon upang papurihin siya at pasalamatan siya sa araw ito. Ang Diyos na kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala at kaligtasan. Ang aking Diyos at dakilang hari. Ang lahat ay magbigay pugay at pag-alam. Para alaman at pupurihan siya magpakailanman. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa kanyang loftukan ng may pagpapakumbaba at pagpatala pa. Ihanda natin mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo pa tayo lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa awit 24 for Psalm 24. Ito pong sinasabi. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient door, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Tayo na lang. O aming Diyos, ang aming hari. Siyang nilikha, ang lahat ng bagay sa mundo. May ulit ko pasalamat sa inyo. Tinataas ang pangalan. Sapagkat iyong aming manilikha sa aming kinapagligtas. Salamat Panginoon dahil kami ay inyong iningatan sa araw-araw pa. Papurihan ka, pasalamatan ka Panginoon. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapala at nagkalat sa bawat isa. Salamat Panginoon dahil kami ay narito Panginoon. Nakakatayo sa inyong harapan. Dahil sa inyong ginawa Panginoon, inyong pagliligtas. Siyang binigay ng kaya sa isang anak, Panginoon sa Kristo. Siyang may bigyan ng kanyang buhay para sa amin. Siyang tumalo sa kamatayan at bigay buhay sino man sa kumpalataya. Salamat Panginoon dahil sa Kanya kami naririto ng nagkatuwiran sa inyong harapan sa pamamagitan niya. Aming Diyos, kapagligtas, dakilang hari sa lahat. Dalangin namin Panginoon na sa araw nito na tanging ikaw lamang ang pupurihin at sarsambahin. Na tanging papuri, salamat siyang lumalabas sa aming bibig. Dalangin namin Panginoon na kami inyong ilapit pa Panginoon sa inyong harapan, sa inyong paanan. Pag makita namin, Panginoon, yung kagandahan, yung palabalhatian. Pag makilala ka pa namin, Panginoon, ng loob puso. Dalangin namin din, Panginoon, na ikaw lamang siyang aming pupurihin. Wala nang iba pa. Walang anuman dito sa mundo, o sino man sa mundong ito, makihigit sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pangyarihan sa lahat.
Muli, Panginoon, kami nagpupuri, papasalamat sa iyo. Pangalan ng Panginoong Kristo na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay nanihan ng lahat upang umawit ng papuri samba sa ating Panginoon. Panguna ng ating praise and worship team or music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 24 verse 1 to 6 says, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Salah. Pinapayag sa atin ng awitin na ang lahat ng nagsisihanap at tumalapit sa Diyos ay tatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Ipakikilala niya ang Kanyang sarili sa atin na siya si Yahweh, ang nagmamay-ari ng buong daigdig, na nakipagtipan para maging malapit sa Kanyang bayan, at siya ang tagapagligtas. Ngunit ang pagkilala sa Diyos at pagsamba sa Kanya ay natutulad raw sa pag-akyat sa bundok ng Panginoon at pagtayo sa dakong banal ng may malinis na kamay at dalisay na puso. Sa ating mga sarili, hindi natin ito magagawa dahil sa ating mga kasalanan. Ganun pa man, pinadala ng Diyos ang Kanyang anak upang maging ating dakilang saserdote, ang tagapamagitan sa harapan ng Diyos. Pinapahayag ng kasulatan, ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa tabernakulong lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalawang bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin. Dahil sa Kanya nakilala natin ang Ama, tumanggap tayo ng katuwiran mula sa Kanya at napawalang sala sa Kanyang harapan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ating awitan ng mataas na papuri at pasasalamat ang ating dakilang hari at sambahin ng may buong puso at isipan ang ating Diyos na tagapagligtas. Let's sing the King of Glory. Never fades, our hearts divine.
and mighty. He bore the cross of shame. Sing, Hosanna. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. He rose up from the grave. Sing, Hosanna. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. He bore our cross of shame. Sing, Hosanna. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. He rose up from the grave. Sing, Hosanna. Sing, Hosanna. He reigns. He reigns. Jesus the Lord. He reigns. He reigns. Forever. He reigns. He reigns. Jesus the Lord. He reigns. He reigns. Forever. And sing the Lord Almighty. Beholding, robed in majesty, crowned in strength and glory, holy is our King. Beholding, though the waters rage, breakers bow before him, tides rush to obey. He reigns when oceans roar. He reigns above the storm and throne on high. The Lord Almighty reigns. Beholding, stronger than the seas, God from everlasting, just in His decrees. Beholding, worthy of our trust, faithful to His promise, ever here with us. He reigns when oceans roar. He reigns above the storm and throne on high. The Lord Almighty reigns. He reigns. Oh, He's the mighty reigns. We praise and love and throne on high. The Lord Almighty reigns. We'll raise our stilled in reverence. Thunder trembles in your presence. You will hold us in the
Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige po, pigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Pray. Indeed, our Lord, you reign. You rule from your throne on high, above all powers and authorities. You rule over the tempests and the seas. You are worthy of all glory, honor, and praise. Oh Lord, we thank you once again for giving us another day so we can come together as one family, as one body in Christ, to bless you, to minister to one another, to rest in your presence after a week of labor, work. Salamat Panginoon dahil binigyan niyo po kami ng isang araw para makapagpahinga sa inyong presensya. Here we are, dear Lord, joining our brothers and sisters around the world in blessing you. Today, O Lord, as we humbly come to you, confessing our sins, we seek the blessing that Christ has earned for us on the cross, just as you have taught us to seek forgiveness. So we seek this blessing as well, and ask that you would cleanse us, and that you would continue to grant us to walk in faith, in accordance to your word. This morning, dear Lord, we also come to you, remembering our country, the Philippines, and our leaders, and ask that you would grant wisdom sa mga namumuno at mga namamahala. Naunawaan namin, Panginoon, na hindi lamang sila mga lingkod bayan, kundi Panginoon, sila rin po ay inyong mga lingkod. They are your servants, they are your ministers whom you have placed in positions of authority. You have given them responsibility to care for the welfare of the people. And so our prayer, dear Lord, is that may they be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. While we may not always agree sa mga decisions nila, and we confess, Panginoon, that we do not always understand the things that we see on social media and in the news. And so we entrust them to you. You rule over all. You are sovereign over all. And so our prayer, dear Lord, is that may you guide them and direct their paths. From our end, we pray that you would grant us patience, grant us wisdom, and we ask, O Lord, that may you grant us also contentment in your presence. Understanding that above all the chaos and confusion in this world wrought by our sin, it is you who rules over all. And this is what keeps us asleep at night
And this is also what grants us peace of mind as we go about our responsibilities by day. We not only pray, dear Lord, for our leaders, we also ask, Panginoon, that you would grant na maging maayos yung kanilang mga programs and policies so that it would benefit the people. Kaliwat kanan, Panginoon, ang mga sinasampang kaso ngayon na pinapakita. And although we do not see and we are not satisfied, Panginoon, sa ginagawa ng aming mga leaders, nevertheless, we pray, dear Lord, that as you have given them responsibility, so we pray, dear Lord, that they would be given also the sense of accountability. May, dear Lord, your truth prevail. Of whoever is responsible, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming bansa. We also pray, dear Lord, for our brothers and sisters who continue to teach and preach the gospel in the halls of government, that their ministries would continue and thrive. Na magpatuloy sila, Panginoon. As they face difficulty, we pray that they would grow, that they would flourish. And that many would come to know you. And that the principles of your word would be seen, Panginoon, in how our government offices, employees, and staff conduct their day-to-day business, and in how, Panginoon, they engage as well with the people. O Lord, we also pray for our ministry here at VBM. We consider this, Panginoon, as a stewardship that you have placed in our hands. Grant us to care for one another. And as you give us wisdom, Panginoon, nawa maging maingat din po kami, Panginoon, sa mga resources na binibigay mo sa amin. But most of all, dear Lord, we pray that we would be ready, Panginoon, to teach and preach the gospel that we have received from you. That we would minister it, dear Lord, to our families first and foremost. And then to others and people you have sent our way. And so this is the manner, dear Lord, that we would participate as you gather your people from all corners of the earth. So you have made us, Panginoon, and given us the privilege to join in your ministry of leading your people until we all reach your kingdom. And until we all see one another in the new heavens and new earth. And so we pray, dear Lord, that you would grant us to be faithful in this calling that you have given your church. That just as you have given your apostles the commission to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them all that you have commanded them to do. So we pray, dear Lord, that we would be faithful in this, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so grant us, O Lord, to be a salt and light in this community that you have placed us in. At ganun din, Panginoon, individually we pray, dear Lord, that you would grant us to be a salt and light sa aming mga places of work,
home, among friends. Oh, so that the light of the gospel of your grace would be seen and heard in these places. O Lord, we also pray for one another and ask that you will grant strength to those of us who are sick and recovering, those of us who are experiencing may mga pain at saka symptoms. May you extend your healing hands upon us. May you use the medicines that we're taking so that we will be well. And so we thank you, dear Lord, for also granting relief to Candice, who had stomach pains this week. And we are glad to see her today. We also pray, dear Lord, for Ate Luz sa kanyang heartburn. And we ask, dear Lord, that you would also help her na i-manage itong condition niya and be mindful of the things that she takes in. We also pray for Mami sa kanyang management ng physical condition at sa pain sa kanyang tubod. And so at the end of the day, dear Lord, as we pray for one another and remember one another, we ask, O Lord, that you would continue, dear Lord, to remind us. Just as you would heal us, so we pray, dear Lord, that we would also be ready to care for our bodies, to remember the things that we should do, should not do, the things that we should take in, and we should not. As part, dear Lord, of our understanding, Panginoon, that our bodies are a gift from you and we ought to take care of it. Dear Lord, we also pray for those of us who continue to work, those of us, dear Lord, who continue to provide for our families. And for this we are thankful for the jobs that you have given us. And through this, Panginoon, nakakapag-provide kami sa aming mga pamilya. And so we ask, dear Lord, that we will be able to continue in this. May your traveling mercies be upon those of us who have to go to their places of work, who have to go outside their homes. We pray, dear Lord, that you would give them wisdom na maging maingat din sa daan so that they would get home at the end of the day, safe and sound. For those of us, dear Lord, who are working from home, we are also thankful for these opportunities so that we can bless our families physically and we can be with them. And so we pray, dear Lord, that you would grant us also to thrive and to continue to minister through these means. That through the work that you give us, we would be a living testimony of your goodness toward your people. Dear Lord, we also pray for our students. Some of them, Panginoon, are enjoying their break, while others have already begun, Panginoon, yung kanilang school year. And so we ask, dear Lord, that may you continue to watch over our young ones, Panginoon. And as they grow, we pray that they would grow in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. That just as you continue to teach us, we pray that we would be able to teach them as well. And lead them, Panginoon, to you and you alone. We ask, O Lord, that for the students who are preparing, Panginoon, para sa mga submission ng kanilang requirements at saka exams, may they be able to do so. We pray for Ali sa kanyang summative test tomorrow and that she would be able to prepare. We ask, O Lord, that as you grant her wisdom, may she persist, Panginoon, at ganun din sa aming ibang mga students.
May they pass their exams with flying colors. We pray, O Lord, that you would grant them focus, grant them grit, so that they would overcome, Panginoon, yung mga obstacles that they face. And in doing so, we pray, dear Lord, that this would be also a lesson for all of us. That you have given us vocations and different callings, in different capacities, to learn, not only for the sake of simply gathering knowledge, but that you have called us to grow in holiness. Because you, our Father in heaven, are holy, so you have also intended your children to grow in holiness. Dear Lord, we also pray for those of us who are looking for work. We pray, Panginoon, that you would grant them their heart's desire, and that through this work, dear Lord, they would be able to bless their families. And at the same time, dear Lord, they would be able to bless you also. We understand, dear Lord, that not all work in this world blesses you. And so we pray, dear Lord, that you would grant us discernment as well. That not just any work would do, but that we would be discriminatory also. Nasanay po kami, Panginoon, sa mga qualification lang na basta may sweldo. But we know that there is more. That you bless your people with good things. And so we pray that for those of us who are looking, who are searching, Panginoon, so that they can provide for their families, we trust, dear Lord, that you would provide good things for them as well. May you hear their prayers. Dear Lord, we also pray for those of us who could not be here. We ask, dear Lord, that you would watch over them. May you open their eyes to the truth also. That just as you continue to speak to your people, we pray that you would also, dear Lord, lead them to a knowledge of you. And as you continue to provide us with families, as you continue, dear Lord, to bless our relationships, as you continue, dear Lord, to strengthen your people, we pray that we will be able to point one another to you. Salamat, Panginoon, for the young families that you have placed under our care. And so may we be faithful in stewarding them, Panginoon, in discipling them to you, so that in turn, dear Lord, they would also be faithful in discipling their families and pointing them to you as well. As we approach you now, dear Lord, in the study of your word, we are thankful that we can come into your presence and study together. Grant, O Lord, that we would be able to see your beauty, majesty, your excellencies. May you also open our ears so that we may hear our shepherd's call and respond. So that as you speak to us, dear Lord, through your word, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa 1 Kings chapter 1 verses 11 to 27. Sa pangunguna ng ating kapatid na si Joselito de Chavez, kumain po tayo nahati ng paglalak sa pagbasa ng salita ng Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong basahin ang 1 King chapter 1 verses 11 to 27. Then Nathan said to Bathsheba, the mother of Solomon, have you not heard that Adoniah, the son of Haggith, has become king, and David our Lord does not know it? Now, therefore come, let me give you advice that you may save your own life and the life of your son Solomon. Go in at once to King David and say to him, did you not, my lord the king, swear to your servant, saying, Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne? Why then in Adonijah king? Then while you are still speaking with the king, I also will come in after you and confirm your words. So Bathsheba went to the king in his chamber. Now the king was very old, and Abishag the Shunammite was attending to the king. Bathsheba bowed and paid homage to the king, and the king said, what do you desire? She said to him, my lord, you swore to your servant by the Lord your God, saying, Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne. And now, behold, Adonijah is king, although you, my lord the king, do not know it. He has sacrificed oxen, fastened cattle, and sheep in abundance, and has invited all the sons of the king, Abiathar the priest, and Joab the commander of the army, but Solomon your servant he has not invited. And now, my lord the king, the eyes of all Israel are on you, to tell them who shall sit on the throne of my lord, the king after him. Otherwise, it will come to pass, when my lord the king sleeps with his fathers, that I and my son Solomon will be counted offenders. While she was speaking with the king, Nathan the prophet came in, and then told the king, Here is Nathan the prophet. And when he came in before the king, he bowed before the king with his face to the ground. And Nathan said, my lord the king, have you said, Adonijah shall reign after me, and he shall sit on my throne? For he has gone down this day and has sacrificed oxen, fastened cattle, and sheep in abundance, and has invited all the king's sons, the commanders of the army, and Abiathar at priest, and behold, they are eating and drinking before him, and saying, long live King Adonijah. But me, your servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and your servant Solomon, he has not invited. Has this thing been brought about, my lord, the king, and you have not told your servants who should sit on the throne on my lord the king after him? Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Muli po ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ito ay kanyang pinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat nananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, sa Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos na sa ating binasa sa 1 Kings chapter 1 verses 11 to 27. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning.
Medyo mahaba-haba yung ating passage for this morning na binasa ng ating kapatid. So, we will dive right in. So, mangyari lamang na buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 Kings chapter 1 verses 11 to 27. Ang 1 Kings ay nasa Old Testament po. So, pagkatapos ng 1st and 2nd Samuel, 1 Kings. Okay. Meron akong pinadala na file sa ating worship team. Baka pwedeng i-flash na po sa screen. Sabi po nila, ang ginagampanan daw po ng magulang sa buhay ng kanilang mga anak ay nagbabago habang tumatanda. Katulad yan. Perfect example. Diba? So, merong phases ang pagiging magulang. Ang phase 1, ang role ng magulang sa buhay ng kanilang mga anak ay bilang commander or benevolent dictator. Ito ay ayon sa mga counselors. And ang age ng bata ay 1 to 5 years. Ang function ng magulang sa buhay ng kanilang mga anak ay turuan sila. They are to teach about loving discipline. And at this stage, pinag-aaralan ng ating mga anak kung paano mag-engage sa kanilang paligid. Hindi pa nila kayang gawin ng lahat, kaya ginagawa ito ng kanilang mga magulang at pinapakita sa kanila. It is also at this stage na tinuturo natin kung sino ang kanilang magulang, kung kanino sila makikinig, kung sino ang authority sa loob ng bahay, kung ano ang kanilang kakainin, anong oras sila dapat matulog. Tayo ang nagbibigay ng structure sa kanila at pinapaliwanagan yung mga consequences ng lahat ng ating ginagawa. Therefore, ang responsibility ng magulang at this stage is to lay down yung foundations at matutunan ito ng ating mga anak, especially yung tama sa mali. Ang phase 2 na pagiging magulang ay bilang coach. Ang edad ng bata ay 6 to 12 years. Ang function po ng magulang is to train them to interact with their peers dahil dahan-dahan na silang nagkakaroon ng mga kaibigan at sabay-sabay silang lumalaki. Dito rin nila nakikilala ang kanilang mga teachers outside the home. And ang role ng magulang is to be able to help them interact without losing kung ano yung side of their values. They are supposed to be grounded doon sa values na tinuro ng magulang inside the home. At therefore, hindi lahat ng bagay ay dapat may compromise. At this stage, dumadami ang nakikilala ng ating mga anak at marami silang natututunan. Nagko-compare sila at marami silang nagiging katanungan. Dito rin sila natututong magdesisyon at pumalpak sa kanilang desisyon. At natatandaan ko, it was also at this stage, may share ko lang, it was also at this stage na nagkaroon kami ng first na masinsinan na usapan ng aking panganay na anak. Dahil dito po siya bumagsak sa kanyang math exam. Tatandaan mo yan. Nag-usap kami, inamin niya sa akin. Tinanong ko lang siya, pagkatapos niya aminin sa akin na bumagsak siya sa kanyang math exam o math quiz, tinanong ko siya, how do you feel about failing? And what do you plan to do about it? 6 or 7 years old. Sagot niya sa akin, hindi siya masaya sa pag-fail. Pero sabi niya, babawi siya. Sabi ko, okay, gawin mo yun. Ganun lang, kasimple. So, inamin naman niya, move forward tayo. Phase 3. Ang role ng magulang sa buhay ng kanilang mga anak when they reach 13 to 18 years ay bilang counselor. And so, our role as parents is to prepare them for adulthood. Ito yung stage na tinuturuan natin sila ng iba't ibang skills sa buhay para handa
silang harapin ang iba't ibang mga problema at suliranin. Dito natin sila tinuturuan na kapag binigyan natin sila ng freedom na magpasya, anong kanilang dapat na maging desisyon. They learn to see alternatives, yung mga iba't ibang options. Nagiging case study ang mga discussion sa kapagkainan. It is also at this stage na nagsisimula rin sila maging counselor sa iba. Nagbibigay sila ng pasya dahil may natututunan na sila sa buhay. Kaya mahalagang lumalim sila at this stage also, makikita natin na lumalalim sila sa pagkilala nila sa Panginoon. And then phase 4, ang role ng magulang at this stage, when their children reach 19, 20, 21, and so on, ay bilang consultant or expert and friend. Ang function natin bilang magulang is to release them as God-fearing, responsible adults. Ito yung time na kailangan na nila i-apply ang lahat ng kanilang natutunan sa real world. At maging accountable sila sa kanilang mga desisyon at mga ginagawa. It is also at this stage na ang kailangan ng ating mga anak ay wise advice sa buhay and encouragement at the same time. Therefore, mapapansin natin dito, at every stage ng buhay ng ating mga anak, iba't ibang training and skill ang kailangan mula sa mga magulang. Tayo ang inaasahan nila at nilalapitan so that they can make wise and godly choices. Kaso pag matagal na tayong parent, ang nangyayari sa atin, minsan dahil problema rin tayo sa ating mga ginagawa o mga ginagampanan, sa dami ng responsibilidad, we tend to go through the motions na lang. Nagiging routine ang mga bagay-bagay. Ang pagiging magulang, nagiging checklist. Tapos, kung kailan pa tayo tumanda, doon natin biglang marirealize na may napabayaan para tayo. O hindi napansin noon na ngayon ay bumabalik at lumaki na ang problema o yung consequences na nagmula lang sa isang napabayaan na maliit na bagay noon. Sa ating passage na pag-aaralan sa umagang ito, pinadala ng Diyos si Prophet Nathan dahil may kailangang itama si Haring David. Mayroon siyang hindi ginawa bilang magulang. At ngayon ang maaaring kapalit nito ay buhay ng kanyang asawa, buhay ng tagapagmana, at ang kapakanan ng buong kaharian. Sa ating kultura, mayroon tayong sentimiento na ganito ang sinasabi. Hindi kita maaaring husgahan sa pagiging magulang dahil ikaw ang nakakakilala at nagmamahal sa iyong anak. Bukod sa madamdamin po ang mga Pinoy, masakit para sa atin na makatanggap ng feedback tungkol sa ating pagiging magulang. Yes? Tama yan. And this is probably the reason ayaw natin pakialaman tayo. At ayaw din natin na makialam sa pagiging magulang ng iba. Kaso ang mga ganitong mga feeling ay hindi nakakatulong sa paghanap ng solusyon sa ating sitwasyon. Walang wisdom na binabahagi ang ating kultura sa ganitong sentimiento. Walang wisdom na binabahagi ang ating kultura sapagkat puro iwas ang nangyayari. Hindi nare-reinforce ang paggawa ng tama. It does not help solve problems and it alienates us from our fellowship as Christians with one another. So kapag nananalangin tayo, nabigyan tayo ng karunungan ng Diyos o tulungan tayo ng Panginoon, it is also then our responsibility na alamin ang tulong na binibigay ng Diyos para sa ating parenting situation. And this is what this sermon is all about. Sa umagang ito, panalangin ko po na makilala natin ang Diyos bilang tapat at mabuting Ama. Nawa magkaroon din po tayo ng mga panibagong pagnanais na makilala siya sa kanyang salita at makita natin ang kanyang kagandahang loob para matuto po tayong lumapit sa kanya, kilalanin ang kanyang tulong ng may pagpapakumbaba habang tayo po ay nabubuhay sa presensya ng Diyos
sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, as we approach Scripture, ganito po ang magiging tanong. What considerations do seasoned parents need to recognize that they are receiving help from God? What considerations do seasoned parents need to recognize that they are receiving help from God? So, my hope and prayer is that through this mini-series, dalawang parts ang ating pag-aaralan mula sa 1 Kings chapter 1, ay makakilala natin ang tulong na nagmumula sa Diyos para sa ating bilang mga experienced na parents. Some of us are new parents, some of us are seasoned parents, and this will be beneficial for either of us. Ang magiging outline po natin sa umagang ito ay ganito. Magsisimula ako sa verses 1 to 10 para maintindihan natin yung background ng ating pinag-aaralan. Diyan sa verses 1 to 10, makikita po natin yung mga tauhan at kung anong nangyayari sa kwento. Sa verses 11 to 14, makikita natin ang payo at plano ni Prophet Nathan. Sa verses 15 to 21, nandyan po ang agarang pagsunod ni Bathsheba sa payo ni Prophet Nathan. At verses 22 to 27, nandyan po ang ulat ni Prophet Nathan kay Haring David. At dahil sa nabasa natin, siguro napansin natin, ay, ang daming tauhan. So, unahin muna natin yung mga tauhan para makilala natin sila dito sa ating kwento. Nandyan si Haring David. Pangalawa, si Bathsheba. Si Bathsheba po ay ang ina ni Solomon. Si Bathsheba po ang huli sa 8 asawa ni Haring David. Si Prophet Nathan naman po, siya ang kumumpronta kay Haring David. Matatandaan natin yun sa case ni David nung siya po ay nangalunya kasama si Bathsheba. So si Prophet Nathan, yung umano sa kanya, yung na confront sa kanya. Nandiyan din si Adonijah. Si Adonijah po ang pang-apat na anak ni Haring David. Ang nanay ni Adonijah na banggit kanina ng ating kapatid ay si Hagit. Sa scriptures, 8 lang ang pinanganlan na naging asawa ni Haring David. Pinanganlan. But it also says that there were other wives and concubines. Pero hindi natin alam ang mga pangalan nila, hindi rin natin alam ang bilang. Hindi rin sinabi kung ilan yung mga concubines at saka iba pang mga asawa. Basta ang pinanganlan sa scriptures ay 8. Dito pa lang nais ko kung magbigay ng isang side note bago tayo pumunta sa kwento. Kasi baka isipin ng iba sa atin, ay, kung si Haring David, di ba siya po yung the man after God's own heart? Yes. Kung ganon, ibig sabihin pinayagan ng Panginoon magkaroon siya ng 8 asawa. Di ibig sabihin pumapayag ang Panginoon na ganon. Wrong. Hindi ganon ang application sa scriptures. Ang ginagawa sa atin ng scriptures dito ay kinikwento nila kung ano ang ginawa ng tao. Pero hindi ibig sabihin na porket yun ang kultura nila, yun ang tutularan natin. Kailangan natin maging maingat sa pagkakabasa at pagkakaintindi ng scripture. Kailangan natin basahin ito ng maayos sa kabuuan na pinahayag ng Diyos. Scripture should interpret scripture. Alam natin sa aklat ng Genesis na ang kalooban ng Diyos para sa mag-asawa ay isang lalaki at isang babae lamang. First book of the scripture na established na yon. Sabi rin sa Deuteronomy 17:17 na ganito dapat ang katuwiran ng isang hari kapag siya ay kumuha ng asawa. He shall not multiply wives for himself, or else his heart will turn away, nor shall he greatly increase silver and gold for himself. Therefore, alam natin na itong ginawa ni Haring David ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. God's people are sinners. Yun yung sinasabi sa atin ng Bible. Kahit sabihin natin na kultura nila ito noon, hindi rin dapat ito tinutularan. From this principle, alam natin ngayon na dapat tayo maging maingat sa pag-aaral ng salita ng Diyos para mailapat natin ito ng maayos sa ating mga buhay. Ngayon dito tungkol sa mga asawa at saka sa pamumuno ni Haring David. When David first came to power, he ruled from Hebron in Judah for 7 years.
At si Adonijah ang kanyang naging anak doon sa first 7 years ng kanyang pamumuno sa Hebron. Si Solomon ay pinanganak sa Jerusalem, which is after yung first 7 years of his rule. Ibig sabihin, mas panganay po si Adonijah kaysa kay Solomon. Ganito ngayon ang nangyari sa verses 1 to 10. By this time, sinasabi sa atin ng scriptures at nabasa rin ng ating kapatid kanina, pinasa niya dito, na matandang-matanda na po si Haring David at hindi na niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Bedridden, eka nga. And wala ng energy para mamuno rin si Haring David. At dahil dito sa kanyang kondisyon, sinamantala ito ng kanyang anak na si Adonijah. Scriptures tell us na itong si Adonijah ay pinanganak kasunod ni Absalom. Si Absalom, kung matatandaan natin yung mga cartoons na napanood natin at saka mga David movies, si Absalom yung kanyang anak na mahaba ang buhok. Na poging-pogi, makisig, at tinangka niyang agawin ang kaharian sa kanyang ama. Ngayon, ito si Adonijah, sumunod siya kay Absalom. Tulad ni Absalom, makisig rin si Adonijah. Very charming. Sadly, hindi siya nalayo sa kanyang kapatid. Manipulative, mapanlin lang at makasarili si Adonijah. Pakinggan natin ang description sa kanya ng 1 Kings chapter 1 verses 5 to 6. Now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. So he prepared for himself chariots and horsemen with 50 men to run before him. His father had never crossed him at any time by asking, Why have you done so? And he was also a very handsome man, and he was born after Absalom. Kaya pala ganito ang ugali ni Adonijah ay dahil hindi man lamang siya dinisiplina ni Haring David. Minsan hindi siya pinagsabihan, hindi siya pinagbawalan. Perfect case ng spoiled brat. Sa Tagalog, ano tawag natin doon? Laki? Salayaw. Ano yung susunod? Jefrox. Laki salayaw. Ngayon bumabalik ang lahat kay Haring David. Dahil mayroon siyang hindi ginawa noon. Ngayon bumabalik ito lahat sa kanya kung kailan mahinang-mahina na siya at wala siyang magawa. So ngayon, anong ginawa ni Adonijah? Dahil manipulative siya, very charming, kaya niyang patcharmingan ang mga government officials. Inimbita ngayon ni Adonijah ang lahat ng kalalakihan ng Judah. Pag binasa natin ang verses 1 to 10, ganitong ginawa niya. Inimbitahan niya ang lahat ng kalalakihan ng Judah, lahat ng kanyang mga kapatid, pati na rin half-brothers, at lahat ng mga lingkod ng hari sa kanyang coronation ceremony sa Enrogel. Ang Enrogel po, ano lang tayo, sidetrack. Ang Enrogel po ay 800 meters ang layo sa palasyo ni Haring David. Which means, it is easy para sa mga tao na pumunta doon sa Enrogel. Pero at the same time, gusto ni Adonijah kasi na kilalanin siya bilang hari na hindi sinasalakay ang palasyo ng kanyang ama. So, malapit lang. Ang Enrogel po ay ginamit rin na intelligence center noong naghimagsik si Absalom. So itong Enrogel is a symbol of power rin noong time nila. Ngayon, kung ito ang mga inanyayahan ni Adonijah sa kanyang coronation ceremony, ang hindi daw niya inanyayahan ay ang mga nasa panig ni Haring David, tulad ni Prophet Nathan, si Solomon. Imagine lahat ng kapatid mo nandoon. Yung lahat ng brothers and half-brothers mo nandoon. Ikaw lang ang hindi inimbitahan. Ano yun? Si Solomon wala. Wala rin si Bathsheba. Wala rin ang mga personal na bantay ng hari. Pero ang ginawa ni Adonijah, para may sense of legitimacy na kinikilala siya ng government at saka ng mga tao, inibitahan niya si Joab at saka si Abiathar the priest na dating mga kaalyado ni Haring David na ngayon ay bumaligtad na. Parang katulad rin ng politics natin. Sabi nga nila, walang totoong magkaaway dyan at walang totoong magkaibigan.
kung sino ang may kapangyarihan, doon lahat dumidikit. So ngayon, ang ginawa ni Joab at saka ni Abiathar the priest, sinuportahan nila si Adonijah. Humiwalay na sila kay Haring David. At syempre, yung mga tao, dahil nakikita nila na yung ganitong bagay, akala nila opisyal. Si ano na pala? Andyan si Abiathar. O, tingnan mo, andyan na si Joab. O, sige, sunod tayo. Mukhang ito na ang ating bagong hari. So ngayon, pumunta yung mga tao. Ay, ano ba naman alam ng mga tao, di ba? Sa politika ng pamamahalaan. Wala silang alam. This now leads us doon sa verse 11. Sabi dyan sa verses 11 to 14. Then Nathan spoke to Bathsheba, the mother of Solomon, saying, Have you not heard that Adonijah, the son of Haggith, has become king? And David our Lord does not know it? So now come, please let me give you counsel and save your life. Notice yung sinabi dito ni Prophet Nathan kay Bathsheba. Let me give you counsel. Let me give you wisdom. And save your life and the life of your son Solomon. Go at once to King David and say to him, Have you not, my lord, O king, sworn to your maidservant, saying, Surely Solomon your son shall be king after me, and he shall sit on my throne? Why then has Adonijah become king? Behold, while you are still there speaking with the king, I will come in after you and confirm your words. Nang malaman ni Prophet Nathan na ganito ang ginawa ni Adonijah, agad-agad niyang kinausap si Bathsheba, yung ina ni Solomon. At dito sa ating passage, pinahayag ni Prophet Nathan ang kanyang purpose and plan kay Bathsheba. Unahin muna natin kung ano yung purpose niya. Sabi niya, let me give you counsel. Ang purpose niya ay magbigay karunungan kay Bathsheba para mailigtas siya at ang kanyang anak na si Solomon. Why? Sapagkat pinangako ni Haring David na ang dapat na uupong hari ay si Solomon. Stop muna tayo dito. Therefore, nakasanayan natin pag nanonood tayo ng mga movies na may kinalaman sa mga ascending to the throne, katulad ng mga Game of Thrones o yung mga iba't ibang may kinalaman sa monarchy. Ang nakasanayan natin, usually, ang umaakyat sa luklukan, kasunod ng hari, pag namatay ang hari, ay ang panganay. Ang panganay ang crown prince. Pero in this case, mapapansin natin, hindi si Adonijah na panganay ang dapat na umupo. Ang pinili ni Haring David ayon sa kalooban ng Panginoon ay si Solomon, yung bunso. And this reflects yung mga nangyari in the past sa Genesis, na ang pinipili ng Diyos, hindi yung panganay na anak, kundi yung bunso. God goes against yung culture ng tao. The gospel is anti-cultural. Ngayon, iniisip po natin, ano ngayon ang kinalaman ng buhay ni Bathsheba? Bakit sinasabi ni Prophet Nathan, para maligtas kayo, ikaw, Bathsheba, at saka si Solomon? Anong kinalaman ng buhay nila sa pag-akyat ni Adonijah? Bakit sila nangangamba? Totoo naman kay Solomon talaga ang corona. So bakit sila mangangamba, di ba? Ganito kasi yan. Every time na mamamatay ang hari, it leaves the family vulnerable. Diyan nagkakagulo kapag walang succession structure, kung sino ang susunod na uupo. At kapag hindi decisive ang hari. Ayon sa mga scholars, hindi malayong mangyari na ganito. Pag naupo si Adonijah, maaari niyang ipapatay si Solomon at si Bathsheba once na mamatay si Haring David. Sapagkat ang politics noon sa ancient Near East ay kailangan ma-neutralize ang lahat ng may habol sa corona. So paunahan yan. And at this point, ang nakakaalam lang na ang pinili ni Haring David na maging hari ay si Nathan, si Bathsheba, at saka si David. Sila tatlo lang. Walang iba. So paunahan to. Kaso inunahan sila ni Adonijah. At mas malala, sinuportahan pa si Adonijah ng dating mga kaalyado ni David.
And interesting na yung conflict, di ba? Kanya-kanya na. Tuloy natin. Ano ba ang plano ngayon ni Prophet Nathan? Sabi ni Nathan kay Bathsheba, dalhin daw niya itong concern kay Haring David. At habang nakikipag-usap daw si Bathsheba, papasok si Prophet Nathan para patutuhanan ang sinasabi ni Bathsheba. So ganito raw ang gagawin nila. Verse 13, Go at once to King David and say to him, Have you not, my lord, O king, sworn to your maidservant, saying, Surely Solomon your son shall be king after me, and he shall not sit on my throne? Why then has Adonijah become king? Notice yung pagkakasalaysay ni Nathan, patanong. Observe natin mamaya yung style naman ni Bathsheba. Ayon sa mga scholar, sa mga asawa ni Haring David, si Bathsheba daw ang may position na favored wife. And this is most probably the reason kung bakit nagtataka tayo. Kaya pala kayang pumasok ni Bathsheba agad sa silid ng hari nang walang appointment. Noong unang panahon, hindi ka pwede basta-basta pumasok. Kahit asawa ka, hindi ka pwede basta-basta pumasok sa silid ng hari o sa bulwagan ng hari. Kailangan may appointment ka. Pero ngayon, si Bathsheba, mapapansin natin na agad-agad siya pumapasok at walang pumipigil sa kanya because she has the position of a favored wife. And ito, gagamitin nila itong position ngayon ni Bathsheba para mabigyang pansin si Bathsheba ng hari. And so, ano ngayon? Kailangan maunawaan ngayon ni Bathsheba kung alam ba ito ni Haring David o hindi. At kung alam ito ng Haring David, o kung hindi niya ito alam, bakit nandoon kasama ni Adonijah, sina Joab at saka si Abiathar, the priest, nakaalyado ni Haring David na naghahandog? Diba? So may urgency ngayon yung situation, kaya kailangan magmadali ni Nathan at saka ni Bathsheba. Pero balikan lang natin, mangyayari ba ang lahat ng ito kung hindi nagpapaya si Haring David? The Bible tells us, kasalanan ito ni Haring David. Hindi niya pinakialaman ang kanyang anak. Which leads us to verses 15 to 21. So Bathsheba went into the king in the bedroom. Now the king was very old. Paulit-ulit na sinasabi ng scriptures, the king was very old. And Abishag the Shunammite was ministering to the king. Then Bathsheba bowed and prostrated herself before the king, and the king said, What do you wish? So pagkatapos na mag-usap ni Bathsheba at ni Prophet Nathan, agad-agad na tumakbo si Bathsheba sa silid ni Haring David. At pagkapasok niya sa silid, scriptures remind us of two things about the king. The king is very old, and how old daw? Hindi sinabi yung specifics, pero nandoon daw kasama ni Haring David sa kanyang silid si Abishag the Shunammite servant. Dahil mayroon siyang servant doon sa loob ng kanyang silid, it tells us na may nag-aalaga sa hari. And therefore, hindi na kaya ni Haring David na alagaan din ang kanyang sarili. Mahinang-mahina, matandang-matanda na. Most probably, mas mahina pa siya kay Abraham. Si Abraham, ilang daan taon na nagkaroon pa ng anak At malakas na malakas pa. Ito si Haring David. Makikita natin dito na wala na siyang energy na alagaan ng kanyang sarili. Kung wala na nga siyang energy na alagaan ng kanyang sarili, how much more iisipin natin itong mga family matters? Kaya pa ba niya? Yun yung tanong sa isipan natin. At saka hindi lamang family matters. Apektado ang buong kaharian. May energy pa ba siya na pamahalaan ng itong problema ito na kakakalat sa buong kaharian? So, pagkatapos magbigay galang ni Bathsheba at i-recognize siya ni Haring David, ganito ang naging presentation of arguments ni Bathsheba. Sabi ko kanina, bantayan niyo yung pagkakasabi ni Prophet Nathan. Kasi yung counsel na binigay ni Prophet Nathan, patanong. Ngayon, ang nakakatawa dito, pansinin natin paano nilapitan ni Bathsheba si Haring David at paano yung pagkakasabi niya. Walang tanong-tanong. Verses 17 to 18, sabi ni Bathsheba, My Lord, you swore to your maidservant by the Lord your God, saying, Surely your son Solomon shall be king after me, and he shall sit on my throne. Now behold, Adonijah is king, and now my Lord the king, you do not know it.
Mga babae kapag nakarinig ng bad news, hindi magtatanong yan. Ano yan? Sigurado, mabilis pa yung daliri nun. My king, ito ang sinabi mo sa akin. Inaano niya, talagang kulang na lang siguro duru-duruin niya yung kanyang asawa dito. Sabi mo sa akin, si Solomon ang magiging hari. Ngayon, bakit ito ang nangyayari sa kaharian? Walang tanong-tanong. So pinaalala niya kay Haring David ang pangako niya na si Solomon po ang susunod na magmamana ng korona. At agad-agad na sinumbong niya ang ginawa nung panganay na anak ni David na si Adonijah. And she did not waste time in addressing what was wrong. Dagdag pa niya, verse 19. He has sacrificed oxen, fatlings, and sheep in abundance, and has invited all the sons of the king and Abiathar the priest and Joab the commander of the army, but he has not invited Solomon, your servant. Ganda nung no? Yung detalye ni Bathsheba. Ang mga babae kapag nagalit, lumalabas lahat ng detalye. Hindi ka pwedeng sumingit dyan. Hindi ka pwedeng dire-diretso yan. Ngayon, dun sa sinasabi ni Bathsheba, dun sa sinalaysay niya, what was wrong? May discrepancy kasi sa nangyayari. Yun lang ang punto ni Bathsheba. May pinangako ka. Ang pinangako mo, ang anak mong si Solomon ang aakyat sa luklukan. Ngayon, iba ang umaakyat sa luklukan. Ano balak mong gawin? May humahad lang sa pinangako mo. May kumakalaban sa kalooban mo bilang hari at bilang ama. May nagnanakaw, may mang-aagaw sa loob ng pamilya. May sumisira sa pangalan mo. Yun yung first argument ni Bathsheba. Ibang hari ang niluluklok ng bayan sa ibang bahagi ng kaharian. And you, my lord, the king, do not know it. Ginagawa kang mangmang ng sarili mong anak. Minamanipula ka. And this is what is wrong. When kids try to manipulate their parents. Tuloy natin. 20. As for you now, my lord, the king. Si Bathsheba pa rin yung nagsasalita. The eyes of all Israel are on you, to tell them who shall sit on the throne of my lord, the king after him. Siguro naiisip po natin, bakit hindi pa sinabi kasi officially noon ni Solomon, na si Solomon ang susunod na hari? Why do we have to keep it private among David, Bathsheba, and Nathan? Tama kayo sa naiisip nyo. Ito yung problema. Kapag sinabi kasi agad kung sino ang magiging hari, nang hindi pa iluluklok, lahat ng may selfish interest sa kaharian at sa korona, hahabulin ng tabak yung susunod na hari na in-announce pero hindi pa naman iluluklok. Habutin nila ng tabak yun. Lahat ng next in line ay may ganitong patong sa ulo. Kapag hindi agad na pinapahayag. And so sa verse 20, ito ngayon ang second argument ni Bathsheba. Gusto ni Bathsheba na makialam na si Haring David at ipahayag na sa buong kaharian na si Solomon ang uupo. Gawin na niyang official yung pinangako niya kay Nathan at saka kay Bathsheba. It seems na mukhang si Haring Solomon hindi rin niya alam na siya yung susunod Silang tatlo lang na matatanda ang nakakaalam. And so, ngayon, makikita natin ngayon yung consequences ng pagpapaliban. Tingnan natin ang verse 21. Sabi dyan, otherwise it will come about as soon as my lord the king sleeps with his fathers, that I and my son Solomon will be considered offenders. Ngayon, isang bagay lang ang sinasabi dito ni Bathsheba. Sa oras na maupo si Adonijah at pumanaw si Haring David, siguradong deads na silang mag-ina. Kung ano-anong kaso ngayon ang ipapataw sa kanila at hindi titigil sa Adonijah hanggat hindi sila napupugutan ng ulo. Ito ang third argument ni Bathsheba. Kasi nga, alam ngayon nila na ang kakompetensya sa trono ay si Solomon. Ngayon, ang issue dito, hindi yung pag-angat ni Solomon sa luklukan. Ang issue ay mangyayari kay Solomon, kay Bathsheba at sa kaharian kung walang gagawin si Haring David.
And if we sense na si Bathsheba ay confrontational and mataas ang emotions niya, we are also correct in thinking that. Sapagkat asawa siya and she is dealing with the possible consequences ng kapabayaan ng kanyang asawa. Buhay ang nakataya, kaya siya kumikilos agad ngayon ayon sa payo ni Prophet Nathan. Proceed tayo sa verse 22. Verses 22 to 27. Behold, while she was still speaking with the king, Nathan the prophet came in. So ginawa nila, in-execute nila yung kanilang pinag-usapan, yung kanilang plano. Verse 23, they told the king, saying, Here is Nathan the prophet, and when he came in before the king, he prostrated himself before the king with his face to the ground. So habang nagsasalita pa si Bathsheba, pumasok raw si Prophet Nathan. At tulad ni Bathsheba, nagpakita rin siya ng paggalang sa hari at ganito ang kanyang pinahayag. Verse 24, Then Nathan said, My lord the king, have you said, Adonijah shall be king after me, and he shall sit on my throne? Diba? Papapansin natin na iba ang tono ni Prophet Nathan versus kay Bathsheba. Si Prophet Nathan, nag-i-inquire, nagtatanong, nagka-clarify. Binaba niya ngayon yung tension level doon sa loob ng silid. Binigay niyo po ba ang utos na si Adonijah ang uupo sa luklukan? Simple lang, di ba? Tapos sinalaysay niya ang kanyang intelligence report. Sabi sa verses 25 to 26. For he has gone down today and has sacrificed oxen and fatlings and sheep in abundance, and has invited all the king's sons and the commanders of the army and Abiathar the priest. And behold, they are eating and drinking before him, and they say, Long live King Adonijah! Hari na si Adonijah sa mga mata ng mga tao. But me, even me, your servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and your servant Solomon, he has not invited. So nandun daw lahat ng mga tao, pati ang mga anak ng hari, ang mga puno ng hukbo, at si Abiathar the priest. Lahat daw ng diwang at sinisigaw, mabuhay ang haring si Adonijah. Tapos sila raw, si Nathan, si Zadok, si Benaiah, na anak ni Jehoiada at si Solomon ay hindi raw inimbitahan na dumalo. Sa mga tuwid, ang ginawa ni Adonijah ay kudeta. Ang tawag doon, kudeta. Pagkatapos ng kanyang ulat ng kaalaman, inulit muli ni Nathan ang kanyang tanong kay Haring David. Verse 27, Has this thing been done by my Lord the King? And you have not shown to your servants who should sit on the throne of my Lord the King after him? Ikaw ba ang nagpasya nito? So ang ginawa ni Prophet Nathan ay masasabi natin parang supporting investigation report doon sa complaint laban kay Adonijah. It corroborates or validates lahat ng sinabi ni Queen Bathsheba. So kumbaga parang si Bathsheba, pumasok siya, ito ang aking complaint laban sa iyo. Ngayon, mapapansin natin, sumunod si Prophet Nathan at siya yung nagbigay ng ulat. At mapapansin natin yung ulat niya mas objective kaysa kay Bathsheba. Si Bathsheba may hatol agad eh. Ikaw ba, ganyan, hindi mo sa akin, tapos ganito ang nangyayari. So parang, ngayon, si Nathan, hindi, nag-i-inquire siya. Tama lang na ganito ang nangyari. Kasi ang unang nakaalam naman talaga, si Nathan. And siya yung nag-provide ngayon ng objective report or investigative report kay Haring David. Mga kapatid, minsan kapag binabantayan natin ang detalye ng mga kwento sa scriptures, napapaisip siguro tayo kung asaan ba rito ang magandang balita. Pumapansin natin dito kung paano tinulungan ni Prophet Nathan si Bathsheba at si Haring David sa kanilang political and parenting problem. Sa Ebanghelyo, makikita natin kung paano nagpadala ang Diyos para tulungan naman tayo sa ating kalulukan, sa ating problem or situation with sin. Sa kasaysayan po ng kaligtasan, napagtagumpayan ng Diyos ang lahat ng uri ng balakid para tubusin tayo. Even in the smallest detail, tulad ng kapabayaan ni Haring David at pang-aagaw ni Adonijah ng korona ay hindi makakapigil po sa kalooban at panukala ng Diyos. Kaya sa tamang panahon, Scripture tells, pinadala niya ang isang higit pa kay Prophet Nathan para tulungan tayo, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan dahil wala po tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili sa ating problema. Sabi sa Romans 5:6, For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly.
Kaya nga nasasabi natin, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Siya ang handang saklolo kung may kaguluhan. Yun yung good news. So what are the things we need to be aware of as experienced parents? That God is helping us in our parenting situation. Dito sa verses 11 to 27, makikita po natin yung first consideration natin that we need to be aware of. We need to consider it God's help when a pastor or a godly counselor instructs us experienced parents what to do. We need to consider it God's help when a pastor or a godly counselor instructs us experienced parents what to do. Para sa ating mga experienced or seasoned parents, minsan sa dami ng ating mga alalahanin at ginagawa, ang nangyayari ay mas pinapaboran po natin ang nakasanayan nating trabaho. Sabihin natin hindi. Kaysa paglaanan ng oras ang pagtutuwid o pagdidisiplina sa ating mga anak, mas gusto natin yung easy thing to do. Sasabihin ng iba, pagod ako sa trabaho eh. Or, sawa na ako sa kakasaway. Whatever our reasons are. Kapag nagpabaya po tayo sa pagtuturo tulad ng ginawa po ni Haring David kay Adonijah, sigurado may balik ito. At posibleng malaking pinsala ang dulot nito. Ang sabi nga, kung ano ang tinanim, siya rin ang natin yun. Ang ating pamilya ay ang ating first ministry. Therefore, mali ang ginagawa ng nakararami, napapaguri nila ang kanilang sarili sa kakalingkod sa ibang tao, sa mga taong hindi naman nila kakilala, sa mga taong hindi nila kapamilya, at uubusin ang sariling pasensya sa ibang tao. Tapos pagdating sa bahay, pagdating sa mga anak, pagdating sa asawa, na sariling dugot laman, ay wala na tayong pasensya, wala na rin tayong energy, walang lakas at oras na maibibigay kasi binigay na natin sa iba. Mali po yun. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na mali ang maghanap buhay. Hindi ko sinabi na mali ang maglingkod. Ang sinasabi ko po ay may oras at panahon ang lahat ng bagay. At ang hinihingi sa atin para maging pagpapala tayo sa ating mga anak ay bigyan natin sila ng oras, ng panahon at atensyon sa pagtuturo at pagdidisiplina sa kanila. Yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay ang presensya natin. Hindi nila kailangan ang trabaho natin. Ang trabaho ay para sa atin, hindi para sa kanila. Ang kailangan nila sa atin ay ang ating lakas, atensyon, at presensya. Yun ang nagiging pagpapala sa ating mga anak. Sabi sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Tayo po ang first coach ng ating mga anak. Tayo ang binigyan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na i-train sila, which means from their very earliest years hanggang sa kanilang pagtanda, tayo pa rin ang coach na nagbibigay ng training sa kanila. At pinakita ko yun kanina sa ating introduction. Minsan lang tayo maging magulang at yun ang lagi kong sinasabi. Minsan lang. Hindi tayo pwedeng magulang, hindi natin pwedeng sabihin na babawi na lang ako sa aking apo. Hindi ka pwedeng maging magulang sa iyong apo. Magulang ka sa iyong anak. Hindi tama na sinasakripisyo natin ang oras na dapat para sa pamilya at pinalalabas na mas mabigat ang ibang bagay. May oras at panahon ang lahat ng bagay. Kailangan maintindihan ng ating mga anak na ang mga bagay na tama at mali ay hindi nakasalalay sa attitude na palusot kung lulusot. Yung mga ganun Ganito po ang attitude ko po pagdating sa pagiging magulang. Dahil ako ang coach nila, hindi ako magsasawa na turuan sila na kung paano mag-isip ng tama. Hindi rin ako magsasawa na pangaralan sila. Hindi rin uubra sa akin na pinagmumukha akong mangmang ng aking mga anak. Mas lalo akong hindi pumapayag na gagawa ng desisyon ng anak ko na ikasisira ng aking pangalan.
Dala-dala nila ang pangalan ko, kaya kailangan kong mag-ingat kung ano ituturo ko sa kanila. May consequences ang lahat ng ating mga desisyon at actions. At isa rin bagay, a few days ago, nag-uusap rin kami ni Jovi. Kasi dumadating sa punto ng mga magulang na nagsasawa. Pero sabi ko, kung ikaw ay magsasawa at ayaw mo nang sumubay, magandang bagay ang magdisiplina ng mga anak. Kasi ginagamit mo yung otoridad na binigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon kung sasabihin mo na ayaw mo at magsasawa ka, hindi ba parang katumbas mo ng pagtanggi sa pagpapala ng Panginoon na binigay sa iyo? Tinatanggihan natin ang isang magandang bagay. May consequences ang lahat ng ating mga decision at actions. And I want, sa mata ng aking mga anak, I want to be 10 steps ahead of my children. So that I can show them na may saysay kung bakit ako binigyan ng Diyos ng puting buhok. At bakit nawawala na ako at nauubusan ako ng buhok sa aking anit. Abay, hindi naman pwede na sa labas kayo hahanap ng karunungan. Hindi. I want to show them na may saysay kung bakit puti na ang buhok sa ulo ko. Nang pinag-aaralan po itong passage, napapailing na lang ako sa nangyari kay Haring David. Ang layunin sa buhay ay lumago po tayo sa karunungan ng Panginoon. At ito rin ang dapat na tinuturo natin sa ating mga anak. Para ito rin ang kanilang ipapasa sa pag nagkaroon sila ng pamilya. At ganoon din ang kanilang mga pamilya kapag nagkaroon din sila ng mga susunod na salin-labi. Meron silang ipapasa karunungan. Sabi ko nga po sa closing speech ko nung nag-debut si Julia. Sabi ko po sa mga tao, maraming nagsasabi na napakahirap magpalaki ng anak sa panahong ito. And so they would rather do other things. But when you look at human history, there never was a time when it wasn't challenging to raise children. It always was. Kahit nung unang panahon pa. And I've realized after years and years of raising 2 children with strong personalities, at very strong ang personalities ng mga anak ko, that the joy was in the challenge. Ang kasiyahan ay nandoon sa pagpapalaki sa kanila. And those who have taken the challenge, those who have taken the God-given stewardship of carefully raising their children are blessed with seeing their children grow, shaping future generations, and the continuation of life on earth as God intended from the beginning. Pangalawa, hindi naman porket nagkamali tayo o may napabayaan tayo, at pinababayaan din tayo ng Diyos. God continues to help us. At tungkulin po natin na alamin at kilalanin ito. Sa ating passage, pinadala ng Diyos si Prophet Nathan para tulungan si Haring David at si Bathsheba sa problema kay Adonijah. Ngayon, application sa ating buhay. Was there ever a time na nagpadala ang Panginoon ng counselor para tulungan tayo sa ating parenting situation? O nilapitan ba tayo ng isang pastor, elder, godly elder, tungkol sa ating parenting situation? Nung tayo ay pinayuhan, sinunod po ba natin? Hindi po madali na makatanggap ng correction at instruction. Pero it teaches us na dalhin ang ating feelings sa harapan ng Panginoon at patunayan na tinatanggap natin ang karunungan mula sa Diyos at yung kanyang tulong. Siyempre, ang susunod na tanong dyan, nagpasalamat po ba tayo sa Diyos dahil tinulungan niya tayo? Minsan napapadala ang Diyos ng mga tao para tulungan tayo sa ating sitwasyon. Alam ng Diyos na hindi madali magpalaki ng mga bata. And on the other hand, hindi niya kalooban na magpabaya rin tayo sa ating pagiging magulang.
Mga kapatid at kaibigan, siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan sapagkat siya ang ating Ama sa langit. Alam niya kapag kailangan na natin ng tulong ng ibang tao. We need to consider God's help when a pastor or a godly counselor instructs us, experienced parents, what to do. And this is God's help for seasoned parents. Sa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa mapagmahal at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Our loving Heavenly Father, we thank you for the clarity of your word. It shows us, Panginoon, that kung saan kami nagkulang. And it also exposes, Panginoon, the wrong things that we have received from our culture. And it corrects us. Salamat, Panginoon, for the correction. Grant us, O Lord, these opportunities to receive help from you. And may we receive it, Panginoon, with a humble heart. Difficult as it may be, Panginoon, dahil hindi nga madali, Panginoon. It is very personal for us. But you are a God who cares about what is happening to your people. And so, dear Lord, we pray that you would also prepare our hearts sa pagtanggap ng tulong, pagtanggap ng correction, instruction as well. And as we receive instruction from you, we pray, dear Lord, that we would also receive it with thanks. And in so doing, we pray, dear Lord, that may you help us to correct what needs to be corrected according to the opportunity that you provide and the strength that you give your people. And we pray that we would do so faithfully. We pray also that you would bless these people you sent, Panginoon, to help us. And that we would not reject them, but that we would listen to them as well. For the benefit of our families and our children. And so we pray, dear Lord, that may you grant us to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, in His saving knowledge and grace. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. At ang mangyayari po, we do this every first Sunday of the month. Pagkatapos ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nagkakaroon po tayo ng ordinance of the Lord's Supper, in which we partake of the symbols of the bread and the wine. Ngayon, ang mangyayari po ay babasahan ko po kayo na kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya kay Kristo at sa Iglesia based doon sa ating statement of faith. And after which I will give you time para saliksikin ang ating mga sarili. And then, mangyari lamang po na ay tatawagin ko po si Kuya Owen at saka si Kuya Renato para tulungan tayo sa pag-administer ng mga elements of the bread and the wine. Doon po sa atin na probably first time or hindi pa naunawaan ordinansang ito or hindi pa natin naunawaan din ng Ebanghelyo, mas makakabuti po sa atin na huwag mo nang mag-participate. It is okay na mag-observe tayo. At kung may mga tanong po tayo, maaari po natin itanong after the service. We would be glad to answer yung mga questions natin. So ganito po sinasabi sa ating paragraph 2, VBM Statement of Faith number 10.
Ang banal na hapunan ay kaloob ni Kristo sa atin na kanyang iglesia upang gunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento ng banal na hapunan, ang tinapay at alak, ay larawan ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito'y panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means na ang ordinansa ng banal na hapunan ay isang espiritual na makikipag-isa or spiritual communion natin sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ang Ebanghelyo o ang ordinansa nito, mas makakabuti na huwag muna tayo makibahagi. Dahil ito po ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos at taimtim na pagsusuri sa sarili. And so mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence upang lumapit sa Panginoon at suriin ang ating mga sarili. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa ordinansa. Our Father in heaven, we thank you because you are a Father who loves to give gifts to his children. And we are thankful, dear Lord, today that you have given us the gift of the bread and the wine, reminders of your grace toward your people, whom you have redeemed in your Son Jesus Christ through his work on the cross. We also thank you, dear Lord, that you have given us this privilege to come together in your presence and remember what Christ the Son has accomplished for us in his life and death. And so grant, dear Lord, that as we participate, may we remember that it is you who continues to strengthen us. It is you who feeds us. It is you who calls us into your presence. It is you who cares for us. It is you who leads us, dear Lord, through trials in life. It is you who preserves us. And so grant, dear Lord, that we would participate and humbly remember these things that you do for us and bless us with. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Tawagin po natin si Kuya Owen at saka si Kuya Renato para sa distribute ng ating elements. Tumayo po tayong lahat. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang sarong. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray.
Dear Lord, we thank you for the privilege that we can come together in your presence and remember what your Son Jesus Christ has accomplished for your people. We thank you for his redeeming work. Grant, O Lord, that we would remember this and that we would continue to participate in this ministry until he returns. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay lalakaman po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offering. Gusto ko natin ating mga Bibles sa 2 Corinthians chapter 9, verses 12 to 15. Ito po ang sinasabi. For the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By the approval of their service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contributions to them, contributions for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon me. Thanks be to God for His inexpressible gift. Muli po, tuloy po tayo lahat. Tayo po yung awit ng papuds. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly realms. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po yung manalangin. O muli aming Diyos, Panginoong salamat. Siya may likha ng langit at lupa. Sa inyo, Panginoon, nagmumula ang biyaya at pagpapala. Salamat, Panginoon, sa araw nito. Sa inyong salita na aming napakinggan. Sa instructions and wisdom. Sa aming buhay bilang magulang at bilang anak. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo kami pinabayaan sa kabila ng aming kapabayaan, kukulang sa aming kasalanan. Salamat dahil hindi niyo kami pinabayaan at iningatan ng Panginoon. Itinuwid na ikaw ang aming Diyos sa mga salangit. Siya ang aming nakilang Diyos na siya may bigay ng kanyang anak para sa amin, sa aming katapusan, sa aming mga kasalanan. Panginoong Kristo na siya bigay ng kanyang buhay para sa amin. Siya ang aming nakilang hari napakailanman. Dalangin din namin, Panginoon, sa araw nito, sa aming pagbibigay. Dalangin namin na magamit namin ito sa pangangailangan ng Iglesia, sa pagtulong sa aming kapatid na nangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, magamit namin ito sa pagpapalaganap ng inyong mabuting salita. Dalangin namin, Panginoon, na kayong siyang patuloy na provide sa amin ng aming mga pangangailangan, hindi lang physical, kundi, Panginoon, higit sa lahat, spiritual. Pang-aming kaluluwa, Panginoon, maging handa sa inyong muling pagbabalik upang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Pupuri sa inyong magpakailanman. Muli, Panginoon, kami pupuri at papasalamat sa inyo sa pamamagitan. Sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos, tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating closing and benediction. Mga kapatid,
kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen.